People's Power. EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, EDSA 4, EDSA 5. Hanggang gawin natin EDSA 100. Palagay nyo ba may pagbabagong mangyayari? Isipin natin, no? Ngayon, mga hyper sa mga tao ngayon, no? Kasi karamihan naman sa atin walang ginagawa. Magkaroon lang ng konting excitement, makikihalubilo, magrarally. Tanungin mo kung ano yung pinagraralihan nila, wala silang alam. Tulad na nangyari noon, may nagrarally para kay Erap. Tanungin mo kung ano yung plunder, sasabihin niya na plunder. Kung ano na, wala kasing alam kung ano pinagsasabi. Basta nababayaran yung iba dyan, makikijoin. Yung iba, bored sa buhay nila, basta meron lang excitement, basta yung adrenaline nila mag-pump up lang, mag-join na yan. Kalimutan natin yung mga kalokohan natin, no? Ilang beses na nag-EDSA, ilang beses na nag-People's Power. Ano nangyari? Walang pagbabago. Tanggalin mo isang kurakot, ano ang ipapalit? Panibagong kurakot. Kahit na sino ilagay mo, walang mangyayari kung hindi lilinisin ng loob ang sistema ng gobyerno. Okay, tanggalin natin yung pork barrel na yan. Yung tinatawag na pork barrel. Malaking reason kung bakit ang mga tao sa gobyerno nangungurakot. Dahil mayroong makukurakot. Tanggalin natin ang loopholes, no? Tanggalin natin yung mga reason and ways na bibigyan sila ng merong tinatawag kong tawag kong legal corruption. Okay? Ang gobyerno kailangan palitan yan Merong legal corruption sa loob ng gobyerno tulad na lang ng pork barrel na yan. Lagi ko naririnig yan. Bakit merong pork barrel? Di tanggalin yan, di ba? Lagyan mo ng limit yung sweldo ng mga yan, yung nasa loob ng gobyerno. Tignan natin kung meron pang gustong pumasok dyan sa loob. Meron siguro, no? Pero yung mga may prinsipyo na lang ang matitira. Yung mga kurakot na yan, hindi na tatakbo uli yan. Ganyan ang gawin natin. Bigyan natin ng limit yung mga bawasan natin mga sweldo niyang mga ungas na yan. Ganyan lang ang paraan para magbago. Kailangan baguhin ang sistema sa loob ng gobyerno. Dahil ngayon, ang nangyayari, kahit na sinong ilagay mo, nasa history na natin yan, hindi naman tayo bulag, no? Noong pa, kapanahon ni Marcos, tinanggal si Marcos. Ano nangyari? Pumasok si Cory. Ito naman si Cory, may pagkakamali rin Tumakbo siya dahil sa galit. Gusto niyang umano Gusto niyang makaganti kay Marcos. Okay? Out of despite, tumakbo siya para maging presidente. Inamin niya rin sa sarili niya, no? Inamin niya in public. Inamin niya na wala siyang alam sa pagpapalakad ng bansa. Bakit siya tumakbo? Para makaganti kay Marcos. Anong ginawa niya? Pinagpapalitan niya yung mga pangalan ng establishments, di ba? Mali siya, no? Sa ginawa niya yon. Pero sinuportahan ng mga tao. May nagbago ba? Pagkatapos ni Cory, may nagbago ba? Mayroong mga kurakot na nag-take over. May mga illegal logging na nangyayari. May mga kidnapping. Okay? Yung iba dyan hanggang ngayon. May mga business sa Amerika. May mga tindahan doon. Hindi ko nasasabihin kung sino. Pero alam niyo yan kung sino yung mga yan. Kasi nga, malaki ang negosyo sa loob ng gobyerno. Ginagawa na ng negosyo ang loob ng gobyerno Ibahin natin, tanggalin natin yung mga loopholes na yan para maiwasan ng kurakot. Ayan ang kailangan Diyan muna magsisimula. Kasi ang gobyerno natin ngayon parang tae. Okay? Malaking tae ang gobyerno natin. Punong-puno ng langaw. Lahat ng bangaw gustong dumapo sa loob ng gobyerno natin. Pumasok. Magpapataba. Linisin natin ang loob niyan. Okay? Tanggalin mo yung tae. Isprayan mo ng potpourri. Okay? O yung pang car, o kaya pabango. Sprayan mo yan. Amoy bulaklak. Hindi nadadapuan ng langaw yan, no? Ang pupunta ngayon dyan, mga butterflies, mga tutubi. Okay? Yung mga insektong mabubuti. Kasi nga, wala nang tae.
Tanggalin natin yung mga loopholes na yan. O, yung pork barrel na yan, lagi kong naririnig. Bakit merong ganyan? Tanggalin. Bigyan mo ng cap yung mga salaries ng mga yung ungas na yan. Babaan nyo yung sweldo ng mga yan. Sino bang, yan nga lang hindi ko alam, no? Sinong di-decide sa mga sweldong yan? Sila rin, no? Magtataas ng sweldo. Babaan ng sweldo niyan. Tayong mga mamamayan, yan ang ipag-rally natin. Okay? I-rally natin, mag-people's power tayo para palitan ang sistema ng gobyerno. Tanggalin ang pork barrel, babaan ng mga sweldo ng mga ungas na yan. Wala namang ginagawa yun. Karamihan mga dyan, nakaupo lang eh. Magre-reklamo pa yung iba dyan, ang baba ng sweldo. Magdusa kayo, no? Dahil nag-volunteers kayo dyan. Nag-volunteers kayo para pumasok kayo sa loob ng gobyerno. Hindi kayo pinilit dyan, hindi kayo pinwersa, hindi kayo tinutukan ng barel sa ulo. Okay? Voluntarily yan. Tapos magre-reklamo kayo, maliit ang sweldo. Maliit ang sweldo, ha? Ikumpara nyo yung sweldo ninyo sa sweldo ng karamihan natin dito sa bansa. Ang kakapal ninyo, mga ungas kayo. Anong ginagawa nyo ngayon? Pinaglalaruan nyo yung mga buhay ng tao. Ayun ang kailangan natin. Hindi na kailangan natin ng people's power, EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3. Anong mangyayari niyan? Wala. It's been in the history. Walang nangyayari. Palitan ang loob, ang sistema ng gobyerno. Tanggalin yung mga loopholes na yan. Tanggalin yung pork barrel. Babaan ang sweldo. Para malaman natin, no, yung mga tatakbo talaga may prinsipyo. Dahil alam nilang hindi sila makakakurakot. Ang mga papasok ngayon sa loob ng gobyerno, pagka inayos na yung sistema sa loob, yung talagang may mga prinsipyo, gusto talagang tumulong sa bansa. Hindi yung may mga hidden agenda, no, magpapayaman, magtatayo ng mga hamburger stands, magpapaaral ng mga anak nila overseas, bibili ng mga bahay overseas para pag nagkagulo na sa Pilipinas, labas na sila, doon na sila maninirahan sa labas. Mali yan. O, yung mga pa-etching ninyo dyan, mga, kunyari, Hollywood celebrity, mga arte-arte, mga artista kayo, mga nasa media, gumawa kayo ng magandang bagay, hindi yung puro kayo etching dyan, para kayong mga Hollywood celebrities na rejects. Pa-arte-arte kayo, mga Gucci, Louis Vuitton. Ang dami naghihirap sa loob ng bansa natin, no? Mga engot. Kaya sasabihin ko, kaya mag-isip-isip kayo, no? Magpi-people's power kayo ngayon. Okay, gusto niyo tanggalin si Gloria. Sino ipapalit ninyo? Mag-isip nga kayo. Sino ipapalit ninyo? Sino ipapalit ninyo? Si Erap? Magpi-people's power kayo. No? Kung magpi-people's power kayo, tignan niyo muna kung sino ipapalit ninyo. Hindi yung bigla-bigla na lang. Kailangan nakaplano yan. Dahil maraming masasaktan. Mga kababayan natin mahihirap, lalong maghihirap. Ang sinasabi ko lang, kailangan talaga iretoke ang sistema ng gobyerno. Pagka hindi binago, okay, baguhin ang constitutions kung kailangan baguhin. Dagdagan ng amendments, bawasan ng amendments, okay? Legislations, dagdagan, bawasan, basta gawing tama para mawala yung kurakot sa loob. Ang dali-dali kasi mangurakot sa loob kasi nga merong ways Okay? Merong ways na pwedeng mangurakot sa loob. Tanggalin yan. Okay? Tanggalin. Ayun ang sasabihin ko. Thank you.